Nung sinimulan natin ang usapan tungkol sa tadhana, last episode, may mga bagay tayong hindi pa napag-usapan ukol sa ating birth chart at kung anong implication nito sa ating buhay. Sa part 2 ng usapan natin ni Coach John, kasama namin ang isang past guest na si JP. Makikita natin ang reading ni Coach John sa buhay ni JP base lang sa kanyang chart. At doon natin makikita na minsan itong blueprint ng ating buhay ay pwede palang mai-adjust at mabago kahit papano. Enjoy! So ito ating part 2. So ating part 2, ito nga, so ang aming test subject, ang test subject ni Coach Wow, ginawang daga. Ang test subject natin si JP, ang Vedic niya. So syempre hindi natin sasabihin yung birthday niya. Kasi syempre July na lang, July. Mananakawan natin yung kanya mga account. Mayaman pa naman. Wow! Mayaman to. Ito lang, tanong ko lang sa JP. Nung binring up sa'yo ni Coach yun, bakit nagpa-decide ka magpabasa? Kasi usually di ka nagpapabasa eh. Yun nga, kasi usually nga hindi ako nagpapabasa. So parang that one time na I guess, kasi parang for the longest time, naghahanap talaga ako ng reading na make sense, kumbaga. Well, nagpa-akashi ka? It made sense. Yung alam mo yung parang, it was yung maganda yung kwento eh. Oh. And then, yung bits and pieces of it, na-take to heart ko naman, na parang it made sense. So parang yung hinahanap ko naman is another reading na similar or better than that. Kasi parang yun nga, bihira ako magpabasa. At ayoko yung mga one-off na basahin kita ng baraha. Ganon. So parang, and plus Vedic is very old. Yung talagang lumang-lumang knowledge. So, para sa listeners, maririnig rin ni JP to for the first time. Kasi hindi niya man naririnig yung read. Kasi si Direk, sinabi, every time naman bring up sa GC namin with Coach, sabihin niya, wag muna sa recording. Para, okay. So ito. Last year pa to, ha? Thank you JP at nagintay ka. Pero yun, so gaya ng, I guess this is part 2 na nung episode. Kung napakinggan niyo yung episode before this, sabi nga ni Coach, mas madali ang pag-read if merong specific na question. So, nung nagpa-read ka, wala ka namang specific question na binigay. Gusto ko din malaman yung kung similar ba siya sa planets na alam ko sa Eastern zodiac ko. Oo. Kasi alam ko may moon ako na affecting yung birth ko ng dragon. And then alam ko may effect din si Jupiter sa akin, yung isang mundo, nakalimutan ko lang. Mm-hmm. Well, yung first, wala akong alam about sa dragon. Crocodile. Hindi, ahas yung moon mo. Ahas is dragon. Oh, this shit! So, anong lumabas, Coach, baka gusto mong share sa atin? So, wait lang. Yung sun mo in Western, do you know? Hindi mo rin alam. Hindi ko rin alam eh. May lang ako. Wait lang, check ko natin kung ano yung Western mo. Hindi ko rin, kasi possibly, iba siya dito sa... Kasi yung nasabi sa akin before nung isang nag-aaral ng astrology, parang sun sign Cancer ako, pero moon sign Cancer pa rin ako. Kaya parang, ano yung term niya ulit? Parang, ang redundant ko daw. Kasi Cancer na nga ako, may moon pa. And then Cancer, parang gano'n. Okay. So, sa wala kang planet sa Cancer sa Vedic astrology. Wala. Oo. Sakit. So kung i-check mo sa July, yung birthday mo, sa stars mismo, makikita mo yung sun mo nasa Gemini actually. Doon mo makikita na kung maganda talaga yung sun sa Gemini. So pumapasok lang sa sinasabi ni JP na hiwalay siya. Kasi kung napakinggan niyo yung episode ni JP, di ko alam anong episode yun. Basta isang episode niya, na-mention mo yun na hiwalay ka talaga
yung diwa mo hiwalay. Meaning, part of him nandito sa lupa ng tao, part of it nasa spiritual world. Tama, di ba? So, pasok, bakit? Oo, pero hindi yun yung sa sun. Sa Okay. iba yun. Okay, Yun okay. yung nakita ko actually. Okay. Yung bumungad sa akin. Isa ka make sense din kung yung son ko nasa Cancer. Kasi, yun nga, parang, I mean, sun is nasa Gemini. Kasi ano ba yung Gemini? Dual personality technically. So, bipolar nga. Yung bipolar niya. So bibigyan ko context, coach, yung sinabi mo naman na yun yung biglang lumabas. So, parang sabi mo nga, nabasa mo na siya before, Oo. meron ka ng notes and whatever, tapos biglang, one time lang, bumungad sa'yo. Ano yung bumungad sa'yo? Okay. Yung bumungad, I think sinabi ko na to sa'yo before na how you know yourself is by knowing others. Did I tell you that? Oh my God. Or nakalimutan? Ang haba. Parang nakalimutan ko na yan. Pero parang, how I know myself is how I know others. Oo. Paano lumabas? Ano lumabas? Tapos dun kasi bumungad na yung, kasi si Rahu and Ketu, favorite planets ko yan eh. Kumbaga ito si full moon. Tsaka si new moon. Si Rahu yung Pinanganak kumakain. ka ng new moon. Oo. So, redundant na naman. So si Rahu, siya yung ulo Okay. na walang katawan. So kung nasan si Rahu, dun ka parating gutom. Kasi nakikita niya lahat, naamoy niya lahat, nalalasahan niya lahat, narinig niya lahat. Kain siya ng kain, kaso hindi siya nabubusog. Okay. So, yung sa kanya, kung sino siya yung pugot na katawan. Siya yung katawan. Siya yung walang katawan. ulo. Oo. Mana ng ganito. So, kapag si Keito kasi very spiritual, I think na-mention ko to before na I have a friend running a K2 time. Paano meaning nun? A K2 time, or yung nabanggit ko sa inyo kanina, di ba, si Venus gantong, Yes. si Jupiter 16 years magra-run siya. So si K2, I think 7 years lang siya. Okay. Pero medyo challenging siya. Kasi, wait lang. Hindi pa sa'yo to. Kasi si K2, spiritual siya. Okay. So yung spiritual, nasa first house ni JP. Kumbaga yun yung ulo niya. Spiritual talaga siya. Kaya dun ko nakita na parang, nga no, yun siya. Anyway, if you're running kasi K2, spiritual siya, so ang gagawin niya sa wealth mo, sisirain niya kapag hindi ka spiritual. So, kailangan spiritual ka, JP, para maambunan kami, ha? Joke lang. So, gagawin ko ng business yung taro. Oo, pero hindi ka nagra-run ng K2, matagal ka pa magra-run ng K2 eh. Pero nag-run ka ng K2 nung 2021. We call it Vimshotari or Mahadasha. So may main kunyari Jupiter. Jupiter kasi ikaw ngayon eh, 16 years yan eh. Uy, swerte. Oo, swerte. Pero may subdasha siya, kumbaga sub-season. Tapos kung check mo pa, sub-season. Pero chine-check ko usually 2-3 lang eh. So yung sub mo is K2. Nag-run ka nung 2021 to 2022. July Uy, make to- sense yun sa timeline. July to Kung kailan ako nag-send ng email sa'yo direct. Na? 2021 na yun. Simula 2021, na. actually, oo. Na in-embrace mo ang spirituality mo. In-embrace mo naman dati pa talaga. Oo. So, ipupush ka talaga nun sa spirituality mo. Si Jupiter din, guru yan eh. So, sa mga nakikinig, kung meron kayong kaso kay JP, contact nyo ako manager niya. so kwento ko a bit about K2. Game. Just very quick. Kwento ko na to dati about kay Robin Williams. Siya yung sige, kwento mo to. comedian, di ba? Oo. Yung nagpakamatay. Yes. Oo. So, he was running K2 season. Nung Si siya. Robin Williams. So, K2 talaga is medyo mabigat talaga yan na period. So, ang tanong ko usually dyan, maganda kaya kung alam nung tao na nagra-run siya ng K2? Para kasi alam niya na may hangganan lang. Yes, oo. Kasi kapag feeling niya forever yan, parang hopeless, nakaka-hopeless na parang wala magbabago. Sige, stop ko na lang. So, nung time na namatay siya, nasa K2 siya na. Oo. So, ang mga question usually ng mga astrologers dyan sa forums is, kapag nalaman kaya niya at inintay niya, would there have been a change? Oo. So, I think the group chat before that there's a friend of mine going through a K2 season and nakikita ko kung gaano nga sinisira yung sa niya, sa wealth niya and puro bad news.
Kasi hindi niya sinusunod yung dapat gawin? Parang gano'n? Ayun ang tanong ko sa kanya kasi pinabasahan ko rin siya, tapos winawatch ko yung time niya. So, tinanong ko siya, meron ka bang tingin mo na kailangan mong matutunan? So, sabi niya wala naman. Pero I'm not sure if meron, pero nahiya lang siya, alam mo yon. Tingin ko meron. Okay. Oo. Pero siguro part ko ng judger yun. Kasi parang, baka, ito siguro. Yung ganun. So, I mean, pero kita ko talaga, sunod-sunod yung bad news niya. So parang, Sa chart, kita mo sa chart na hindi, sinasabi niya sa akin. sinasabi Kasi niya. nagkikwento siya eh. Tapos kinikwento ko rin sa kanya, you're running K2. So medyo ingat-ingat ka. So there are such remedies eh when you're running K2. Ano You be kind to dogs. Kasi K2 loves Talaga? dogs. Oo. Oo. Ano ka? Ikaw, skeptical ka, Doc, ha? Doc tuloy, coach. Lagi ko, si Doc kasi nakakalaro namin yan. Pero, coach, skeptical ka. Ano yung logical explanation mo doon? Hindi ko. Kasi kung ikaw yung nalagay doon, gagawin mo pa rin yun. Magiging kind to dogs ka pa rin, di ba? Hindi ba? O hindi mo susundin? Ako, I would try. Oo. So, ano yung Kasi nakikita parang mo remedy logical siya eh. doon? Kasi parang pinersonify mo si K2 eh. Ginawa mo siya, niligyan mo siya ugali na mahilig sa aso, kailangan mabait ka rin sa aso. Oo, actually, lahat sila kind of like, katulad na, they have myths eh. Si Rahu, si Ketu. Di ba, sige, kwento ko very quickly. Siya yung, I think, demon si Rahu tsaka si Ketu. Iisang being lang siya. So, tapos, alam ni JP yung story. So, naghanda yung na parang, oy, everyone, I invite you to a party, will drink immortal juice, ganyan. Ganyan. Siya, nag-disguise siya, para as if one of the gods siya. Okay? Si Ketu. Tapos, si Rahu Ketu as one. Oo. Tapos, nahuli siya, tapos tinuro siya, uy, hindi siya one of us, ng one of the, gods. So, ang nangyari, inano siya ng blade, so nahiwa yung ulo niya. Pero before pa mahiwa, nakainom na siya ng konting immortal juice. So nangyari, nahiwa yung ulo sa katawan. So yun yung story ni Rahu Ketu. So, there are myths behind them. Okay? So for example, si Venus, ang character niya is also, siya si Jesus. Okay. Kasi siya si, and si Ganesh siya. Ganesha. Oo. So, benefic rin siya, actually. So, kung makikita mo, isa-isa sila. So, si Mars, si Aries, ganyan. Yes. Oo. So, lahat sila merong, So, meron silang way on how you will please them. Oo. For me, kapag I'm running these things. Oo. Okay. So, para sa mga nakikinig, may suot si coach na sing-sing na Ruby? No, this is Hesonite Garnet. Okay. So, for me naman, stones kung naman afford ko naman siya at wala namang mawawala at feeling ko hindi ako binudol na parang, oy, magsuot ka ng ganito, tapos siya rin yung nagbebenta. Pag feeling ko, okay naman, walang budol na naganap, if afford ko, I will buy. Parang there's no harm done. Yes, so, ang i-check ko lang is there a difference when I wear this ring or not? If wala naman good or bad, pwede kong suotin pa rin, pwede hindi. So, ganun. So, why I wear this one is because certain planet in my chart medyo mahina. Oo. So, yun yung inaano. So, ang papasa ko sa iyo mamaya, include ko na rin to. So, merong yung mother ko, meron siyang mga libro na Chinese astrology. And naalala ko talaga, may nakwento siya sa akin doon na sa Chinese astrology to na minsan may susuotin ka rin to help or to counter things na mangyayari sa in that year. Parang ganun. So, natutuwa lang ako na, di ba, you are talking about Vedic astrology, iba rin naman sa Chinese, pero may mga similarities na meron kang pwedeng suotin o pwedeng gawin para ma-counter or makatulong sa'yo. Yes. I think it's the same thing. And if you think about it, like for example, kung gusto mo kunyari palakasin si Mars mo, I have seen from many books na what you wear or gemstones that you wear nga is one with iron or steel. Kasi yun yung mga weapon ni Mars, pampalakas mo kay Mars. So for example, hematite, may iron yan sa loob. So ako, I also like wearing hematite. So kung mapapansin mo,
meron din yung mga for softer like ano yung pink quartz? Rose quartz, yeah. Rose quartz. So, kahit hindi mo i-count yung Vedic effect niya or whatsoever, if you think about it, if you're a soft person and you wanna become softer, if you wear rose quartz, you'll actually look softer. Kasi medyo parang, kahit walang effect mo sa parang titingnan ka pa lang, may ano na. Pero yung people who you see wearing steel, they're usually the masculine energy agad. So, in that sense, I think merong nagpe-play din somehow ang what you think in your mind. Or hindi kaya sa perception din ng colors coach kasi yung training namin sa marketing, if magpe-present ka ng deck, ng pitch, yung may pitch ka sa client, wear something pink as in, yung kahit hindi top to toe pink, parang kahit necktie mo na pink or kahit parang undershirt na pink, pero to relax the client na you're presenting the deck, the presentation, para maengganyo sila. Kapag naman sa national debates, especially kapag elections, doon ka mag-blue to communicate na I'm saying, parang may sasabihin kang importante sa mga tao, pero at the same time, nakikinig ka pa rin sa opinion nila. That only time na gusto mo mag-gray is kapag gusto mo, in a bad way, gusto mo silang dominate. Yeah, if you think about it, wavelengths, okay? And as well as these gemstones, they have specific crystalline structures. Yung light pumapasok, again, light parati tayo eh. Light on life, the book, and all of these things are light reflecting the sun. Lahat yun, may certain wavelengths. So, ang sinasabi nila with regards to clothes, kung titingnan mo mga guru, sinasabi nila never ever wear black. Kasi it absorbs all the light eh. Diba? Yung white, nagre-reflect siya. So, kung gusto mo maka-absorb ng mga negative energy, go push! Wear ng black parati. Mahilig ako sa black. So, ma-absorb mo lahat yung ano. But again, that's what they say. Pero kung makikita mo talaga, if you wanna soften things, you wear something like pink. So, may affect even the colors itself. So, baka may point. Medyo comedy, pero baka may point na yung sinasabi nila sa Chinese New Year na yung underwear mo dapat red. Sorry. Red din madami yan. Pwedeng sexy, pwedeng aggressiveness. Depends on what you wanna... Wait, pabalik tayo kay JP. Ano pa mga nakita mo na interesting, Coach, kay JP? Ano ba yung gusto mong malaman? Andito na. Ito na tayo. Pwede ka na magtanong. Meron ka ba specific na gusto malaman? Kilala niyo akong dalawa as a friend. Parang hindi ako naghahanap ng specific na answer to a specific question. Yung parang general reading na parang ano yung nakita ni Coach yung time of birth ko na somewhat in a way affects yung life. Diba? Love life, in other words. Life. Gusto ko ng pera. Pera muna, mahal lang yung mga bagay-bagay ngayon. You were born kind of in Leo yung ascendant mo eh. So, okay. Papasok ko yung however. Yung karma mo is with family. So, yun yung karma mo. Karma niya sa family? Oh my! Alam ko na yan. That old news na yan. Okay. Since that is old news, punta tayo sa maybe new news. May issues lang kami sa family. Yung moon mo medyo actually, doon ko nakikita yung sinasabi mo, di ba? Yung ano mo nga is moon. So, you're actually born nga new moon. Tama ba? Waning crescent ako. Oo, pa-waning. Oo. Pero you were born on new moon time. Kumbaga, yung Vimshottari mo or yung Mahadasha mo at your birth year, you were running moon. Gets mo? Ano meaning nun?
So, di ba, Jupiter 16 years, ganyan, from this day to this year. Yes. Pero yung pinanganak siya, moon yung niraran niya. Actually, marami nga about moon. Ano Ngayon ko meaning lang nun nakikita. pag kung ganun? Kung munang niraran niya? May significance ba yun sa life niya ngayon? Marami Powerful. siyang karma, marami siyang ginawang Powerful masama. psychic lang ako. Marami siyang ginawang masama. Nababasa ko yung isip ni Tere. Marami siyang ginawang masama nung past life niya. Moon is actually about somehow your emotions and your mother as well eh. Pero ang maganda sa moon mo naman, yung nasabi mo kanina, yung second thing. Kasi yung first thing, di ba yung dragon, yung Rohini nga, yung sa chart mo, which is snake. Okay, to tell you a little bit about that snake, yes, that kind of snake. Hindi ko sure to, pero usually ang snake na moon is you love to seduce. Nako. I wish talented ako dyan. Hindi. So, sa mga nakikinig Pwede dyan, hindi ka talented, malandi pero... malandi mo si JP. Hoy! Kung malandi ako, dapat magdami kong boyfriend. Wala. Okay. Ito minsan halo-halo Kasi pwedeng certain area of your chart, ganito ka. Certain area of your chart, directly opposite ka ng ganun ka. So, in a way, nagbabalance siya. So, one of the things dito sa snake moon mo nga is you can be quite shallow. And what you want in a relationship is parati kang nasa honeymoon phase. Kapag hindi ka na nasa honeymoon phase, lipat ka na. Ayaw na. Makes sense. So, listeners, pakibalikan yung episode ni Japer na, passenger, basta, dililink ko na lang. Malalaman niyo yung Huwag na Eli. Malalaman niyo yung Pero coach, interpretation nun. yung nasabi mo about yung sa mood and sa mom and sa emotions, actually, yung karma na nakikita mo kasi na sinabi mo sa family, sinabi to ng lola ko nung unang hawak niya sa akin kasi yung mom ko gave birth. Si lolo saka si lola lang nandun. Si dad and yung siblings ko parang nasa work and nasa school. And pag hawak na hawak ng lola ko, sinabi, ay, yung anak mong to, karma mo to. Talaga, sabi. And sure enough, lahat ng rebelde na ginawa ni mom sa lola ko, ginagawa ko ngayon. So sinasabi lang, yung sinabi ni lola and ni lolo na parang, yung parang, naintindihan ng mom ko bakit ako nagre-rebelde. Kaya hindi siya masyadong harsh sa akin when it comes to punishment. Kasi ginawa din niya. So, I'm just delivering justice to the world. Oo nga. Pero lumabas yun Lumabas yun sa chart ni. Before mo kwento yan, lumabas yun. Actually, possible yung great gains sa'yo. Kailan yan? Kailan ba mo? Ay, yun lang, parang isang taon lang at nung pinanganak ka lang. Yun lang, kasi hanggang 1989 lang yung moon mo nun eh. In short, ginastos ng ate or kuya ko yung pera na dapat sa Pero akin. maganda yung Actually, nasabi ko ata sa inyo to, no, kapag maganda naman yung chart, sinasabi ko. Kapag hindi maganda, tumatahimik na lang. Sabihin mo, tumatahimik ka ngayon. Ay, hindi, maganda naman. Hindi siya yung usual kasi may iba, parang mabigat talaga yung chart eh. Ito example, since, again, hindi ka naman magpapangalan, mag-name ng Hindi ko lang kung nakikinig mga clients mo, pero ano yung mga nabasa mo na hindi mo na sinabi? Pwede ba yun? Pwede mong sabihin yun? Wait lang. Meron ba akong hindi sinabi? Or baka para mas madali yung question para kay coach. May readings ka ba na you chose to omit the truth to your client? Usually, hindi ko na masyadong pinapabigat. Kasi ayoko na yung parang magdadagdag pa sa Yes, sa sa problema. nila. Oo. So, usually, I post it sometimes as a question as if I don't know. Tapos sila ko na lang papakwento para at least alam nila na alam na nila yun. So, most cases kasi na nagpapabasa sa akin ng is may problem talaga sa love life. Talaga? Okay sila sa money. Sa love life yung Ay, may sablay kilala. nila. May kilala ako nagpabasa sa'yo, love life rin ang issue. Shout out kay Marie. Oh, okay. Okay. Alam niya na yan. Okay. Madami actually sila. Oo. And Kadalasan, so usually pag reading sa'yo, Vedic,
is love life. Oo, kasi parang ano na sila eh. Nagtataka sila, bakit? Bakit wala? Oo. So, may problema ba sa akin? So, nagtataka sila, So, unfortunately, yun yung part ng karma nila. Meron kang binasahan na kaibigan ko, hindi ko siya papangalanan, na sinabi mo nga na karma niya this lifetime is love life. Parang challenge na yun. Yun ang challenge niya this life. Oo. So usually, sometimes, it's just a challenge. Unfortunately, mahirap na challenge siya. So, in a sense, kunyari, kung sa love life mo yun, hindi siya, kumbaga, tsatsagain mo talaga. Oo. Kasi yun yung i-work mo eh. Doon ka mag-purge ng yung sarili mo eh. So, kumbaga, kung karma mo yun, pwede, for example, parating nag-cheat. Kapag parating nag-cheat yun, ibig sabihin, ang ma-attract mo next, kahit nilayasan mo yun, is mag-cheat din. So, yun yung parang mahirap. Although, ang remedy dyan is some spiritual thing needs to happen to you. Major spiritual thing. Which is? What do I mean? So, kapag usually kapag nagkakaroon ng new initiation, new birth, or kunyari, nagpabaptize ka, yung talagang new profound siya, they also take note of when that happened. So, kapag kunyari, na-initiate ka into something, they also check the time of that. And from then on, yun na yung magiging chart mo moving forward. So parang new you, parang gano'n. So, hindi nag-work yung papagupit ka lang ng short hair, new you ka na, no? So, question, Coach, kasi may concept sa Chinese feng shui saka sa Chinese astrology na yung tinatawag nilang spiritual death. Ito yung parang, yun nga, yung like how you said it, na mamamatay ka in a sense na iiwan mo yung luma mong lifestyle, luma mong buhay, and then parang binabaptize ka ulit. Considered ba? I think so. So every time there's some kind of new transformation wherein there's death and there's life, kahit na hindi ka talaga namatay, change na yun. Basta significant talaga dun sa person na yun. Hindi yung parang pinilit na ng parents, magpabaptize ka. Hindi ganun. Hindi counted yun. Then question, Coach, kasi yung na-bring up mo yung sa love life ko, na nakita mo, hindi, wait lang. And then yung sa snake ko na seductive and whatever, possible ba yung, kasi then yung karma with the family, possible ba yung karma ng nanay ko nung bata siya, nung college and high school, na crossover sa akin? Kasi if tama yung nakwento sa akin ng tita ko, at sa aming dalawa lang niya nakwento, yun yung exact words na sinabi ng tita ko kung bakit. I'm sorry. Karma niya yun, parang gano'n. So, well, andun yung mama mo. Oo, kasi moon nga is Rohini. Moon nga is mother. Sun is father. So ako nga karma ng nanay ko. Oo. Plus, your moon is hindi pa tayo napunta doon kanina, yung dragon lang napunta tayo. Yung second, which is yung sa moon and Jupiter. Di ba tinatanong mo? Yung moon mo kasama yung Jupiter. Okay. And kasama niya rin yung Venus, which is both benefic. Okay? So, mas napalakas si moon. Kaso, si moon mo is in Taurus, which is medyo na-exage. Sumobrang lakas. Meaning, you or your mother can actually be full of yourself. So, you Omega always level have mutant. Joke lang. a tendency Full of yourself. na I can do better than you, all of you. Parang mas magaling ako. Kaya pala ganyan ugali ni JP. Kasi yung sa sinasabi sa akin ng mga co-workers ng nanay ko, kung saan siya nagtatrabaho, kung saan siya nag-retire from, and yung ate ko, as much as sinasabi ng mga tao na parang nung bata ko, carbon copy ako ng tatay ko with facial. Ang ugali ko, ang style ko ng trabaho, carbon copy sa nanay ko. So, mommy issues ka pala.
Hindi, yung mom ko may issue sa akin. Kasi ako nga yung karma niya kasi salbahe siya sa lola niya. Sa lolo ko. So ito, kumbaga ito this is one aspect. Kasi Moon is mother eh. However, Moon, Venus, and Jupiter is also in your public, kumbaga life. So, meaning in your public life, I'm not sure kung, hindi naman sa malapit ka sa tao, pero tinatrato ka as parang advisor. Nilalapitan ka parati. So, I'm not sure kung ayaw mo or gusto mo, pero parati kang nilalapitan. So if you wanna be have that gains nga, ano mo yung spirituality mo plus itong gamitin mo tong kasi you can't help but attract them eh. Wala sa mo to, sa power mo to. You just attract. Meron siyang magnetism. Yun yung part ng mo talaga. Kasi nasa Kendra house mo din to eh. Meaning part siya ng 4 lives mo na very significant. Ang sinasabi sa'yo ni Coach, if tama intindi ko, kailangan mo embrace yung role mo as an advisor. Tama ba? Para maging... Ang pinaka, I think, kailangan yung ayusin talaga is really connect with your spirituality. First of all, para hindi masira. Kasi kung hindi, sisirain. Yung emotions mo nandun rin eh. So, yung utak mo nandun rin sa public. So sabi ko nga sa'yo, kahit wala kang gawin, lalapit yung tao maghihingi ng advice sa'yo. So you can use that to your advantage. It's one of your gifts, kumbaga, na binigay sa'yo. Well, makes sense Good kasi... karma. Oo. Makes sense kasi yung at least kung saan ako nagtatrabaho ngayon, worst comes to worst, parang sa akin talaga lumalapit kahit hindi ko alam yung... Sagot. Kahit hindi mo feel, kumbaga. And kahit hindi ako dapat nasa meeting, napupulin ako sa meeting, communications, you have to use your communications. Malakas din ang communications mo. Sun and Mercury, usually magkasama talaga siya. Pero yung kapag yung Mercury, pag sobrang lapit niya sa Sun to a certain degree, sunog siya. Hindi siya matalino. Yung sa'yo, malayo naman, pero nasa same house siya. So, meron kang utak, kumbaga. I'm smart. You're smart. And full of yourself, sabi nga ni Coach. You just have to watch that kasi may tendency ka to be like that. Is your mother like that as well? Malapit yung tao sa kanya. Oo. So kung makikita mo direct, yun na nga yun, di ba? Yung different aspect. Yes. Dito ako medyo naguguluhan minsan eh. Kasi mother mo na yun, nasa public, pero yung public mo, magiging ganun din. So, connected diba? siya. So, kung hindi ito nag-play out, one of them will play out or both of them will play out. So, mayroon ako nabasahan isang beses. Yung nasa about charity, spirituality, yung older brother niya. So, nung binisahan ko siya, hindi nasa charity, hindi nasa yun pala nagda-drugs. Siya? Hindi, yung older brother niya. Kasi yung older brother niya nasa 12th house. Ang 12th house kasi about giving energy. So, it's either foreign travels yan along, or isolation, or charity, giving away, or ayaw mo masyado dito sa physical, magda-drugs ka. Spiritual. So, kung makikita mo yung different kinds of flavors. So, although hindi tatama yung isa, one of them. So, ikaw parang, nandun yung options mo to choose. Kung ano yung, pipiliin mo. So, makikita mo dito, nag-play out, kahit sa chart, makikita rin, kung may older brother ka, saan siya nakalagay. Tapos, ano yung mag-play out sa kanya. Meron akong kilala na 4 sila magkakapatid. So, alam ko may problema sila sa tatay. Lahat sila. Anyway, nung kinuha ko lahat ng chart nila. So, 3 lang sila. Kinuha mo lahat ng chart nila? So, 3 sila. May problema nga sa self-esteem nila about, and they got it from their father. Pero yung bunso, siya na yung medyo himasmasan. Hindi na siya masyado na-apektuhan. So, lumabas sa chart yun? Ng 3. Na may problema sila sa na-confirm nila? Kilala ko kasi silang 4. Okay. Alam ko talaga alam mo. May first hand, kita ko eh. So ang nakakatuwa, hindi mo nakakatuwa, pero parang ang nakaka-amaze dyan for me is, sa charts natin, lumalabas, may epekto pa rin, may tali pa rin sa parents. Oh, yeah. Or family members. Not necessarily parents, pero family members, no?
Meron akong mga nababasahan na kasi kapag nag-run ka ng certain timeline, let's say tapos ka na sa Jupiter for example, you're going to go to Saturn. Pupunta mo sa Saturn, mag-activate si Saturn na chart. So some charts, kapag nag-activate yung Saturn, let's say yung Saturn nila nasa house of travel. Okay? Tapos connected siya sa house of wealth. So meaning magta-travel ka nun. Kapag nag-travel ka, ma-activate mo yung house of wealth. Oo. So connected siya kahit logically hindi. Yes, oo. So meron din mga ganun na kapag yung nanganak ka, dun ka first. Kung connected siya sa first magkakaproblema, magkakautang, dun mag-activate. Oo. Weird. Tapos yung iba, dun sila yayaman. So yung iba, connected. So kumbaga parang may link. Alam mo na ikaw, kunyari, ikaw yung magbabayad sa utang ng father mo. May mga ganon. Okay. Which is weird. Ako, syempre, sinasabi ko lang. Yes. Minsan, Kung hindi ano siya nakikita ko. Hindi magkakatotoo, pero it's more of nakikita mong pwede. At least, kung gusto nila, pwede na sila mag-prepare as of now. Oo. Kasi in a way, that's part of their karma. Kapag na meron pa direct bags, kailangan magregalo ng bags sa nanay nila. Bakit? I don't know. Ano yung lumalabas? Paano lumabas yun na kailangan bag ang bigay nila? Shucks. Nakalimutan ko na pa paano Pwedeng grocery naging specific as bag. Hindi. Yung mga luxury bag. Luxury bag talaga. Kailangan ng bigay sa nanay nila. Somehow. Parang to balance, to make, para mas... Oo. Kasi pag... So, ang usual nakikita ko, which is... Okay, lumalabas na lahat ng mga... Naalala ko na yung mga nababasahan ko. So, yung kapag may certain combo also, ang kailangan lang nila, which is as simple as is massage. They need massage. So, pag ganun, ganun ka specific yung lumalabas sa chart? Or intuition mo na yung nagsasabi? Hindi. Sa chart mismo. Sa chart mismo. Oo. Yun yung kailangan nila to activate some of their wealth. Oo. So, and ewan ko, na ko-confirm. Yes, oo. Na ayun talaga yung, pag ginawa nila yun, nag-activate. Meron something na nag-activate. Tapos, may isa pa akong nabasahan. Teacher siya. Madaming bata. Nakita ko sa chart niya, gustong-gusto niya ng bata, pero ayaw niya magkaanak. Okay. Tinanong ko, totoo ba yun? Totoo nga. Si EJ ba to? Hindi, client. So, which is weird. Kasi parang isipin mo, gusto mo ng mga bata, pero ayaw mo ng anak. Oo. So, tapos, connected rin siya sa, para silang merong super closeness as siblings silang tatlo. So, nasa chart din nila yon. Sa chart nila lahat? Nilang tatlo? Actually, or parang binasahan nasa mo? Hindi. Binasahan ko silang tatlo, pero nasa sister, sa eldest lang yon na close sila. Oo. So, fun. Ako naman kasi parang nagugulat lang din. Oo. Kaya basa pag narinig, nakakonfirm. basa. Actually, sorry, manilihis ako sa reading ni JP. Pero, yun ang tanong ko. Kasi, the reason rin, syempre gusto kong makausap ka, Coach. Kasi, based dun sa kaibigan natin, kay Papa John, na kinukwento niya, na mention niya sa akin, for him, nung nagpa-Vedic siya sa'yo, and I guess, kailangan paniwalaan mo di ba? And implement mo yung ibang masabi mo, di ba? For him, medyo naging, hindi man, I wouldn't say life-changing ang term niya, pero nagkaroon ng improvement sa ibang parts ng kanyang relationships. Hindi ko sure sa life niya in wealth-wise, pero in terms of relationships, may na-improve talaga So, ikaw, ano yung, for people who might want to think about having a Vedic reading, ano yung suggestion mo na gusto nilang tanungin or malaman? Kasi sabi mo nga, puro love life. Oo. Pero, I don't actually force anyone kasi I believe there's a proper timing. So, I don't tell na parang this is the right question. Pag kumbaga, tumatakbo yung time ng oras natin Pero kung pag na-reach na nila yung certain time na yun, dun dadating yung question sa kanila mismo and dun nila ako mahahanap. Usually that is ganoon. what I believe. And I think that's what's
much proper eh. Oo. Yung kanina nabanggit nyo direct, I would say hindi naman nila kailangan paniwalaan yung binasa. What this is it gives you awareness. Okay? Awareness of what is, parang tarot din yan eh. So, this one, it gives you awareness. For example, yung kay Papa John, it gives you awareness of what might possibly be happening to your child. Yes. Kasi of course, what you can see is only from your perspective, not from his. So, pag nilabas na yung chart ng bata, makikita mo, ano ba yung iniisip niya? Bakit ba siya ganito? Now, you can take that into account and consider na okay, yung sinasabi ba ni Coach John is ganito nga ba yung anak ko? And then if ganun nga, there are some remedies that you can actually do. Like be more patient kasi ito yung nakikita mo na eh. So that helps a lot. Hindi mo kailangan to believe it upfront na ito. Kasi again, iba-iba yung flavor nila. Again, correct. Kung sinabi ko na yung sa older brother ng isa kong is nasa charity. Wala naman siya sa charity. Lumilipad yung soul niya sa drugs. So, hindi accurate, di ba? Yes. So, it really depends. So, different flavor. Pero nandun siya sa 12th house. Meaning, ayaw niya na dito. Kasi 12th house is moksha, liberation. Ayaw niya na sa physical. Umaalis na siya. So, kapag okay yun, nagbibigay siya, charity. Kasi nagbibigay siya ng energy without having anything in return. Or going to foreign places, kasi alis ka na naman eh. Or going to isolation, or even mental hospital, pasok yan eh. Kasi isusolo ka eh. Aalis ka na naman sa physicalness so, of leaving things. Leaving a society So talaga. makikita mo, different flavors, wedding charity. So kung sinabi mo charity lang yan, mali. Nag-drugs na yung kuya eh. So, you don't have to believe it, but at least you be aware. And sabihin mo, kung hindi, be honest when you're having a reading na parang hindi. Para makatulong rin sa iyo na, okay, baka ganito. Kasi, baka different kasi. Yung chart could mean several things. Yes. Again, because life is more complicated now than before. It's much more simpler. Tsaka maganda nga sabihin na hindi ka manghuhula. Kumbaga, di ba? Ito yung readings, ito yung possible meanings nito. Yes. And when I studied this one, actually, mas na-open yung ko. Kasi for example, the house of guru or the house of father is also the house of religion. Okay. Of conventional or standard religion. Kasi iba yung sa occult different house yun eh. So makikita mo, it's the father who actually teaches the religion or the rules of life to the child. Kasi in the usual way of things, that's how it was. But now it's very different. Yes. So dami-dami ng So kailangan i-take into account to. So ikaw, JP, meron ka pa bang... Meron pa. Okay pa. Meron pa. Pero before yan, Coach, kasi yung make sense about yung sa... Medyo controversial yung topic na to, pero make sense yung sa drugs. Kasi may stage sa life and I do not condone, I do not push for people to take drugs. Please, huwag kayo mag-drugs kasi alam ko yung naging effect sa akin. May point na nag-drugs ako, as in, different types. Pero there was a point na it wasn't to escape yung society. Hindi siya to parang mahiwalay. Yung gusto ko sana para maintindihan. Kasi yung thinking ko back then was, I want to take this type of drug. Again, wag nyo gawin para maintindihan ko yung tao. So, yung tao. Oo. So parang... What do you mean? What do you mean muna yung tao? Bakit hindi ako makarelate sa mga classmates ko ng high school high school? Kasi nagda-drugs sila. So nag-drugs din ako para maintindihan ko yung allure. So parang nakikita ba yun siya? Yes. Na-peer pressure na pala. Yes. Remember how you understand others. Oo nga. There's a drive. Kasabi mo nga lang yun, no? And remember, di ba, pugot ka na wala kang ulo? Spiritual ka? Guys, manananggal nga ako. You remember spirituality, where it goes? Charity, monastery, isolation, foreign lands, or drugs. K2 yun yung nasa ulo mo eh.
Yun ikaw eh. Spirituality ka. And sabi ko, how you understand others is you try to understand yourself by trying to understand others. Naalala mo yung sinay ko sa kanina yan. Especially K2 ka. And may I know when is that? When did that start? I think, the earliest was 15. 15 years old. Hanggang mga 23. Rahu period. And then, pero yung period ko ng 18 to 22, doon na ako nagko-conflict sa inaaral ko because from UP Los Baños, science course, parang okay naman grades ko, okay naman lahat. Pero may conflict lagi sa output ng trabaho na sinasabi naman ng prof ko na okay naman yung mga illustrations ko, okay naman yung grades ko, whatever. Pero parang yung course, hindi para sa akin. So, I think nung 19, doon ako nag-shift sa UP Diliman. Fine arts naman. And again, okay grades ko, okay output ko. Pero yung course, again, hindi ulit para sa akin. Ang daming nagsasabing prof sa akin na okay ka, okay yung kamay mo, okay yung mata mo, okay yung shots mo. Pero for some reason, parang yung course, hindi siya. Shock sa'yo. Ano yung connection? Oh, actually, okay ka sa either technology nga, or communications, or what do you call this? Or great big organizations. Yung identity mo, yung ego mo actually nandun. Tama yung timing na binigay mo. You were running Rahu din. Napakagulo ng Rahu. Rahu kasi is eccentric. It's an outsider. It doesn't care na of the normal. Oo. I'm running Rahu now. Ngayon? Oo. Rahu is quite a long time and I think it's quite difficult. How long usually is Rahu run, Coach? Ayan na, check na ni Coach. Kinakalculate. 100. 18 years. Pero kasi, di ba may sabdasha? So, sabdasha yung mga pahinga mo. So, it starts with, for example, it starts with the Rahu, then Rahu, Jupiter, Rahu, Saturn. So, madami yung play out sa chart mo. Pero Rahu is always running for 18 years. So, pag ganun ka, okay lang sa'yo maging outsider. So, possible kaya na whatever yung paniniwala ng isang tao, kung may God man, kung may higher being or higher beings out there, and or yung planets may consciousness, alam ba kaya nila na ang tao on the period of Rahu kailangan din ng break, kaya parang I don't know. I'm not Ikaw sure. ba? sorry, parang naisip ko lang kasi parang yun nga kahit mahirap yung Rahu, ang ganda lang na may break. Sabdasha. I'm not even sure kasi those are all the same eh. So sometimes nga what I think we're so limited in our freedom, parang there's a script already. Parang hindi. Yun nga. May script parang sabi sa'yo doon. magda-dice ka na lang. So bago, Pero context lang. kapag gusto mo 20, iiyak ko na lang. Iiyak ka talaga eh. So context sa mga nakikinig. So bago kami mag-record kasi, naglaro ng D&D yung ibang kilala namin. Yun nga, so parang ina-explain ko yung D&D kay Coach kasi hindi pa naka-D&D si Coach. Na, kumbaga, bago mo start yung game, de-decide ka, itong klaseng character ako, ito yung background ko, ito yung ugali ko, ito yung strengths and weaknesses ko, and then lalaroin mo yung game. Diba? So, pero may script na, pero nakaka-move ka pa rin sa gusto mong gawin, pero meron kang certain aspects sa character mo na, again, para masaya yung game, kailangan mo sundin. Oo. Like yung kanina, yung dark vision, isa lang nakakakita. Isa lang nakakakita. Ganun sa dark vision. So pag... Kaya ang ganda din ng yung relation mo sa Vedic, yung sa rubber band, na parang, yun nga, may free will ka naman, pero may limit din yung free will. Pero at the same time, may limit din yung control ng rubber band. Yes, to add to that, I always believe there's a 50-50 choosing of right and wrong.
So sabi ko sa'yo, halo-halo, di ba? Yung chop suey na yung mga spirituality ko. One of the things I've learned din sa densities and sa law of Ra is there's a certain point na if you choose to serve yourself, which is the meaning of evil to a certain extent, masyadong mataas yung percentage before hindi ka na makakabalik ulit into choosing ano. Yes. Unlike kapag good ka, mag-level up ka ng mas... I'm not sure if there is, because there's much more grace there, para mas ma-push yung mga tao into leveling of their consciousness to the next level of density. Pero magulo pa yun sa akin kasi it doesn't mean higher density mas mabait. Yes, yun nga eh. Yun na napag-usapan namin minsan ni JP tsaka na iba na sa group chat before, na parang just because nasa higher density yung ibang entities, that doesn't mean they are not working to serve themselves. Nandun lang sila sa density na yun because of some other reason. Higher nga, we call it higher, yes, but it doesn't mean they are serving others. Di ba? Yun yung misconception talaga sa tao na parang, higher density na ang aking mabait na, hindi eh. Isa ko naisip ko din before na parang kung masama para sa akin, it doesn't mean masama para sa ibang tao. Yes, correct. Kasi yung masama sa akin could have benefited that person. Kagaya ng sa akin, na-promote ako. Good for me, masama for the other one sa promotion. So parang... Para sa gera. Oo. Sa gera rin yan. Ay nangyayari sa Israel-Palestine ngayon, di ba? For one group, beneficial sa kanilang nauubos yung Palestine. For another group, grabe naman talaga yung nangyayari sa kanila. Point of view. Di ba? So parang more than duality talaga. Yes, more than duality talaga. Yeah. Okay. What I read also. By the way, this is maybe konti lang to. Madami pa, pero next time. Yung mga importante na lang. Kasi so far makes sense talaga lahat sinasabi. Masaya, di ba? Masaya nababasa. Kasi yung shocking lang sa akin, as in, nakakagulat. Kung ano yung sinabi ng lola ko. Na-confirm na ang Vedic na to. So, I guess, yun nga, parang 50-50. Ito at least actually may structure pa eh. Pag taro, medyo mas wala akong context eh. As in, kung ano lang lumabas sa cards eh. Mas hindi scientific yun. At least ito may mga calculations pa, di ba? Pero that's also fun kasi parang free-flowing yan eh. Pero masingit ko, Coach. Given na yun nga, kakasabi mo lang kanina na parang may script tayo eh, no, na sinusunod. Personally, ikaw, I mean, with your faith, with your other spiritual beliefs, paano mo ini-interpret? Kasi nangyayari sa akin minsan yun na inisip ko, paano ko ba li-live yung buhay ko? Kasi knowing all of this na may mga naririnig akong ganito. Pero ikaw, personally, paano mo nililive ang buhay mo? Knowing na parang scripted ba to or ano? Para philosophy mo sa pag... Sorry na siguro for me actually, lately I don't want to stress that much. Kasi ang daming theories and conspiracy theories eh. Yes. Okay? Na parang, ang bigat naman mabuhay dito sa mundong to. So for me, parang I try to enjoy things and take things more lightly na, okay, I'm going there rin naman, mamamatay rin naman ako. For me, I think nabanggit ko ata yun sa one of the chats we had na parang, for me, parang dun nga sa apat eh. Knowing myself, okay? Gaining tapos my strengths and using that to serve other people. Okay. And also serve myself and a half. Parang duality rin. Wala pa nga ako dun masyado dun sa kama eh, sa hedonistic lifestyle eh. So I'm not sure. Pero ang sabi sa akin, I'm on my 6th. Next ko yung last 6th life incarnation ko. ka. Unless, madami akong beses mag-6. Matigas ulo. Diba? So ako, I'm just, with all the things happening, ang init-init, climate change, and it's climate change true, yung mga ganon. Ako minsan, I just wanna focus on this one, for example,
Sometimes I'm still not even sure. So, natutuwa ako, nagugulat pa rin ako. For example, binabasa ko si JP, tas ang daming hit. Tama. Yes. So, ako, parang since nakakatulong, nagiging aware more yung mga ko na binabasahan, aral pa ako. Tapos, but what the challenge for me is, nagiging halo-halo talaga. But for me, I'm learning to have fun lately. I'm just, on just feeding my curiosity. And yeah, halo-halo. Kasi that's what makes me me. And I'm happy with that. I'm happy to live my life like that. That makes sense din kasi parang yun nga paano mo matutulungan yung ibang tao kung hindi mo tinulungan sarili mo. Kaya parang yung sa akin, long time ago pa naisip ko, parang walang selfish kung ang purpose is gandahan ko buhay ko muna bago yung ibang tao. Yes. And yung sinabi, I'm not sure, hindi ko na siya pinapakinggan ngayon. Pero from what Oprah said, yung self-full, hindi ka selfish, self-full ka. You're full of yourself para you can overflow sa ibang tao. You're not gonna give yourself, tapos magkukulang ka. You're full, kaya pwede ka mag-overflow. O si Direk, yun yung sinasabi ni Coach sa akin kanina na I'm full of myself. Oo nga, no. Hindi. Feeling ko hindi. Kasi iba, hindi. I know better than they do yung Iba yun. Yung context na Tanggap ko naman yun. May side din ako ng ganun. You also, sorry. Sige, kuna. You also have difficulties with reality actually. Totoo. Tapos, eto, hindi ko masyado naintindihan to masyado. We don't usually read outer planets in Vedic, but hanggang saan lang? Hanggang Saturn, Jupiter, oo. Hindi nakasama sina Pluto, Uranus, Neptune. Kasi hindi ganda sila planets, di ba? Joke lang. Hindi planet si Pluto. Pero planetes siya. Planetes sky wanderer eh. So, nagwa-wander sa sky. Oo. So, sorry, sinasabi mo na yung outer planets. Oo. Lahat nga nung outer planets mo is retrograded eh. So, kaya pala. Anyway, so, may Uranus ko. So, parang may dilemma ka to stick with either yung kilala mo ng demonyo or yung hindi mo kilalang demonyo yung susundan mo. Weird, but it's there. Okay. However, with you having that one, medyo prone ka rin. Ewan ko kung ilang taon ka na? So siguro nagra-run na to. Maybe you have problem in your joints, skeletal area, tsaka autoimmune. More sa joints. Kasi nahirapan na ako maghagdan. Kaya pinupush ko na sarili ko kahit sa office. Maglakad sa stairs. So ito yung sinasabi mo, Coach, na minsan yung mga ailments sa katawan lumalabas. Sa Vedic chart. Kasama siya. Kumbaga it's a slash flavor. It's a different flavor. Okay. So usually where your Mars is, if aggravated pa siya, masyado madaming heat, doon ka magkakaroon ng inflammation. So yung joints ganun. Aggravated ba yung sa akin? Hindi naman. Okay. Kasi ito yung tanong lagi sa akin ng ibang tao kapag nakikita nila yung tubig ko. Kasi lagi may yelo. Yung turo kasi sa akin ng lola ko, kailangan namin babaan yung init ng katawan. Kaya laging cooling yung tinitake namin. Kulang actually yung mo. Yung Mahina actually yung Mars mo. Kulang sa aggression. Kulang ka sa masculinity, actually. Kita naman natin yun. Kailangan magalit. Kita naman natin yun. Oo. Kulang Direk, ka sa kapag may troll ka sa Discord, send mo sa akin. Kailangan magalit. Palagi nga galit. So I would recommend nga, if you want to strengthen your Mars, wear something iron, steel, ganyan. Copper is Venus eh. Pero kung gusto niyang ilabas yung Mars niya, oo. Silver. Kailangan ba yun? Parang silver, pwede. Oo. So anything na reflective? Hindi. Silver. Silver, steel, iron,
Pero pwede rin yung kasama siya sa gem mismo, like hematite, for example. Oh. Well, yung ginagawa namin ng lola ko dati, yung mainit na tubig sa planggana, tapos may hematite sa tubig. Then, bababad mo yung paa mo para, yung concept daw niya para matanggal yung toxin sa katawan. Kasi yung parang, yung iron sa hematite, iniinat pa niya yung tubig para mapawisan daw yung paa sa ilalim ng tubig para ma-expel lahat ng toxins. Hindi ko na alam yan. Oo. So, okay, noted. Ayun. Oo. If you wanna strengthen your Mars lang. Oo. Kailangan. Yun ang tanong. Scary pag tumatahimik si coach. Hindi kasi I'm trying to... Yung Mars mo kasi nasa House of the Occult eh. So... Oo. Kasi certain houses, kapag walang... So yung energy mo actually nasa occult. Makes sense. Makes sense naman. Makes sense naman. Oo. Direct by the way, meron sa likod mo. Oo. Thank you. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Huwag ka pumunta sa araw. Okay lang. Okay. So, revolutionizer ka rin ng social structure. So, nanggugulo ng mga social parang structure. ng mga norms. Hindi lang ako woke. Just before we get, since na-bring up, ayoko lang yung concept ng cancel culture kasi parang pinapatay mo yung free speech. Free speech advocate ako, pero ayoko yung cancel another person dahil iba yung view nila. Yun lang. Oo. Pero what you actually revolutionize is yung kapag kunyari meron lang isa nagsasalita tapos yung iba tahimik sunod lang ng sunod. That's what you try to change. Sheeple. See? Chine-change mo ng sheeple. Ako yung goldfish mo. So I think yun na muna tayo. Timing. Love life daw, coach. Ikaw naman eh. Love life? Andiyan na tayo eh. Okay. Well, kung sasabihin about your joy, kung saan ka magiging masaya, it's really public life. Public life. Public relations. Public life. Oo. Okay, akala ko Pero if you were to have a partner or... ito na. Buti nagtatanong eh. Para dun ko nakikita, di ba? Shit. Really, really eccentric. Ano yung So, eccentric? kakaiba tong taong to. Na-try mo na ba hindi naman. Magbabae. Hindi. Tama. Oo. Pag rahu kasi usually iba. Okay. Iba eh. So, malamang pag lalaki din. Okay. Or, ibang lahi. Or So, yung eccentric. meaning mo ng kakaiba is out of the norm. Out of the norm. Out of the norm. Since we're in the Philippines, foreign. So, pwede rin foreigner. So, parati tong eccentric. So, ibig Baliw sabihin din yan. kakaiba. Like me. Pwede. Hindi kasi, hindi ko masasabi. Kasi Rahu nga talaga is outsider, eccentric eh. So, hindi siya normal. Multo. Multo pala. Yung hindi nakikita. Multo pala. Ito yung hinahanap mong ulo. Kasi putol ka. Yun yung hinahanap na ulo. May magagawang joke yung kaibigan natin. Alam ko. Oh my God! Okay, nag-gets ko na. Okay. At least alam mo na. Hindi, At least may idea ka na. Pero makes sense talaga yun na parang hindi siya ayaw nga sabihin hindi siya parang blueprint, pero parang blueprint nga siya eh. Di ba? Pero blueprint in a way na siya yung foundation. And then yung structure naman, hindi structure, yung exterior aesthetic, yun yung maiiba mo. Pero yung foundation-wise, it's sort of solid but with flexibility na mag-iba yung aesthetic. Okay. Bigyan kita ng mga konting bonuses at least mga nakikita ko dito. Gusto natin yan. No. Okay, hindi naman sa magtamad-tamaran ka, ano. Pero yung usually yung gains mo, yung wealth mo, money mo, hindi siya masyadong nakabase sa effort mo. So, parang dumadating lang siya. Hindi, parang yung iba kasi parang
their wealth is determined by how much effort they put in. Sa'yo, parang dadating lang siya kahit gaano ka effort ka or hindi. Pero parang... Question, is wealth monetary lang talaga or wealth yung... In this case, what I'm telling you, it's monetary. And Direct dumadating lang yung pera sa akin. Nasaan Pwede na? naman. oo. Nasaan? However, the question here is how much? Unlike kasi yung iba, yung opposite mo, nasa kanila yung control. Kumbaga, kung gaano sila mag-effort, yun It's din the same yung dadating. Oo, Ah, same yung okay. balik. Oo. Sa'yo, hindi ganun. Pero kasi, nakikita ko in your whole chart, medyo ano ka nga talaga. Pero if I work built hard for naman, spiritual. malaki din in return. Hindi nga ikaw ganon. So, pero pwede mo i-try. Kaya nga, ang sabi ko sa'yo una, huwag kang this doesn't give you the excuse na magtamad-tamaran. Pero i-check mo. Kasi kunyari, nag-effort ka ng konti, same dumating. Nag-effort ka ng marami, same din dumadating. Anong planet nag-affect? Or wala? Moon. Ay, sorry, moon na naman. It's always the moon for you. Talagang connected ka sa moon. Diba? Moonchild. Oo. Ngayon ko nakikita actually yung puro moon mo. Dati hindi ko siya napansin. Grabe no, to think na before this reading, may ibang connection ka na to the moon, di ba? Yung sinasabi mo nga. Yes, and I think ito talaga yung timing mo na magpabasa. Hindi yung... Kasi hindi ko nakita before yung mga nakikita. Kaya nga. So listeners, hindi to kasalanan ni Direk. So, It's just the perfect time. ako ang nag-schedule para ngayon Kung ito yung world ng D&D, si Direk ang game master. Oo nga naman. Parang kanina lang. Oo, okay. Kita mo, meant to be. Pero makes sense. I mean, hindi naman ako yung type na, ay full moon, kailangan ko magbabad sa ilalim. Or, ay new moon, parang ganun. More of like, may symbolic relevance talaga yung moon sa amin. Oo. So usually, syempre yung mga friends ko, di ba, alam na Vedic astrologer ako. So nagtatanong sila, uy, dyan. Di ba ganito yung nasa ganito ngayon? Ano ibig sabihin nun? Ako naman, hindi ako nag-check. So, ewan ko, hindi ko siya-check. Oo, di ba? Kasi parang, ang dami ko na ginagawa na ito for clients. So, pag ganun pa rin, I mean, ako gusto ka-happy lang eh. Kapag nangyari masama, nangyari na. At least hindi ako na-praning. So, coach question, since Vedic ka nga, and planets and stars yung pinabasa mo, ano comment mo about yung mga tao na, I mean, no harm, no foul, yung sa Mercury retrograde? Okay. Hindi ko din siya actually masyadong alam. Hindi ko rin siya napapansin. Pero, again, check your data. Babalik tayo siguro sa data analytics. If may effect sa'yo yun, edi may effect sa'yo yun, might be it's, ano tawag doon? Yung parang sugar pill? Ano tawag doon? Parang, anong tawag doon? Actually, for me, yung parang, ang basa ko dyan is, you create your reality. Diba? Parang kung yun ang pananiniwalaan mo, at alam, in your heart of hearts, alam mong ito yung mangyayari. Mangyayari siya. Yes, diba? yes. And I think part that is the manifestation. Placebo effect. Placebo Oo. effect, yes. Although, ako nga, parang it's still an effect. Yes. Oo. And in manifestation, a huge part of it sa NLP rin kasi, di ba, may visualization. Yes. Okay? How we make it stronger is we feel it. We also try to smell things in our, hindi lang siya visualization. So, pag nag-imagine na, sinasama natin yung senses, all of our senses. Kapag nasama mo yung feeling dyan, malakas na malakas. As if it's already yours, Yes. then it's gonna happen Kailangan faster. present ang manifestation mo. You actually have that in your chart to manifest reality. Okay. You can do that. Nasa chart mo Ipibigay siya. yung wallet ko, paki-manifest ng milyones. Kaya importante actually sa'yo, sabi ko sa'yo, di ba yung K2 yun, nasa ulo mo. Very important sa'yo, i-work on yung spirituality, however it looks like for you. Pwede try natin ngayon. Direct makakita ka mamaya ng Atman. Umalis na siya. Joke Okay lang. It has to be talaga, strong na no doubt ka na it will happen. Well, gets Pag kasi, mag-manifest. gets kasi parang napapansin ko lang kapag sobrang galit ako or sobrang heightened yung emotions,
Or maybe it's just me thinking about it. Pero, 50-50 din eh, yung ratio. Kapag heightened yung emotions ko, medyo nagkakatotoo yung sinasabi ko. So, kailangan galitin ka namin, bigyan namin wallet namin. Tapos, 10 million. 30 taasan na natin. Nag-ano na tayo eh. 100,000, 100 million pesos. Yun. So ito yung usually iniisip ko before. Kasi before, parang pag nagbabasa akong chart, parang, ay, papasok naman to kahit kanino eh. Oo, so parang actually, the way we iniisipin mo, interpret diba? lang. Pero when reading JV's chart, siguro hindi ito papasok sa akin. Ang creepy ng chart ko. Medyo kakaiba yung chart mo nga. I'm sure madami pa akong hindi nakikita. Sorry coach, di ko alam paano tayo nakakaya naman sa'yo, pero meron ka bang mga na-read na parang, ha? Aside from itong ngayon kay JP, meron ka ba na-read na, ha? Paano ganito? May parang weird na lumalabas sa chart niya na taga-ibang mundo siya or taga-ibang... Wala naman. Wala pa. Direct suggest ko lang magpabasa ka. Hindi yun. Ay, habi ko nga sa'yo, ayoko malaman yung... ako as is, kung ito yung buhay ko, I will live my life as I see na, ganun, kung ano man yung mag-desisyon ko sa buhay, ayoko lang ma-influence nung lalabas. Ako actually, iniwan ko na yung chart ko mismo. Hindi ko na siya masyadong binabalikan din. Kasi nga minsan nga nakaka-pruning. It affects you. I really believe kapag time mong makita yung chart mo, makikita mo siya. Kahit hindi sa akin or kahit saan, makikita mo talaga siya. So, it's really timing. So, timing yung kay JP. Ayun. So, and yun. Ayun. Thank you. Thank you, Coach. Salamat. Thank you. Actually, before tayo matapos, may experiment si JP. Off the air na ba yung experiment mo? Pwede naman. Or pwedeng on the air tapos... yan, on the air. May balik naman, may experiment So, si JP. guys, since wala kayong nakita, may linagay ako sa isang pouch na something. And then, babasahin ni Coach na psychometry. So, parang psychometry kasi is object reading. So, hawakan ng isang tao yung object and then kung ano yung pumasok sa intuition, sasabihin lang niya as in continuous. Walang filter. So, kahit may demonyo kang nakita, sabihin mo lang may demonyo. Para sa mga nakikinig, itong portion na ito ay iniksian ko sa edit. Kasi syempre, hindi agad-agad ang mga sagot ni Coach. At medyo nag-take ng time si Coach para gamitin ang kanyang intuition bago siya magsalita. So, yung mga long pause namin, iniksian ko na yan. Para nagtanggal akong 1 or 2 seconds. Pero wala akong kinat sa mga nasabi at observations ni Coach. Habang hawak niya yung pouch na inabot sa kanya ni JP. Pakinggan natin ang psychometry na ginawa ni Coach John. May something talaga dyan, kahit... pero... which is, hindi ko siya makapa kung na yun pero nakakita ko ng 2 ring. Sing-sing. So, I'm not sure if this is about marriage. Tapos nung una nakakita rin ako ng color orange, pero medyo pang monk type of orange. Okay, gets. Hirap naman nun. Hindi ko alam kasi minsan magulo, minsan sharp yung read ko. May nakita rin akong tukan. What's tukan? Tukan, yung ibon. Pero iba yung itsura niya eh. Parang may konting blue. Pwede. Basta anything na pumasok sa mind mo. Sabihin ko lang lahat Oo. Tapos merong isang babae na nakaganyan na meron tirintas na mahaba na paganyan. Nakaganon yung buhok. Braid. Naka-braid, oo. What's the ring? Pero hindi ko siya kinakapatunaw eh. Parang nakikita ko lang kung ano nakikita ko. Yun naman talaga yung psychometry. Makes sense.
Parang wala na. Di ba may sinabi kang dalawang singsing? Oo. Technically, hindi siya singsing. So ito So, binubuksan na ni JP. is parang family heirloom namin na sa akin binigay. Ginawa ni Lolo nung kinukort niya si Lola. Kasi parang Lolo wasn't well off. So, ito yung naging parang engagement niya. Galing. And then, yung orange, yung sa monk na orange, yung alam ko lang is because yung parang medyo Tibetan yung heritage namin. Pinili ni Lolo yung specific symbol na to because yun nga, medyo connected sa amin, sa side ni Lola na yun. And surprisingly, side din ni Lolo. And then yung tuka naman, yung first date nilang dalawa sa kwento nila was yung parang karinderya lang, yung may-ari, may parang exotic bird sa cage. And doon talaga doon nila na-feel na parang, sila talaga. As in, lovebirds and whatever. Yan siya. Oh, God. Galing. Oh my gosh. Nakita ko yung singsing dalawa. Yan nga yung binigay ni Lolo. So, kumbaga, yung interpretation mo sa wedding rings, ito, kasi ito yung binigay. Tama For ba? the engagement. Yan yung engagement. Oo. I mean, oo. Wow. And parang eventually, binigyan si Lola ng singsing. Ay, nako, si So, may Papa Jan. psychometry. Oo Si nga. Papa Jan. Nasaan na si Papa Jan? Wala eh. Papa Jan, saan ka na? Ay, sorry. Oh my gosh. Nakita ko talaga yung singsing. So, wala no? Makapang singsing. Parang ang lambot nito. Actually, yung ginawa ko guys talaga, 2 pouch yung nilagay ko. Dalawang So, pouch. Just to check, para hindi mabilis makapa. Tsaka yung bird. I mean, sige, sabihin mo, sa mga skeptic. hindi ko alam yung specific bird, pero sinabi ni Lolo, exotic na bird. Oo. Pero kung skeptic ka kasi, sasabihin nila, nasabi ng bird, naghanap ka lang ng connection eh. Inanapan mo lang ng connection sa storya nila eh, di ba? Kasi yun naman yung relevance ng object, di ba? So, tsaka yung sa color nung nakita pero monk, di ba? Pero again, kung papakinggan niyo yung past episode sa JP, yun nga, sa mother side, yung ancestry nila is may Tibetan, tama, di ba? So, yun lang. I mean, it's very, yun sa rings pa lang, yun na tumpak na yun for me, di ba? Pero yun nga, kung skeptic ka, ayaw mo maniwala, sabi mo, hindi, kinonect nyo lang eh. Hindi eh. And then actually, si coach lang yung naka-pick up doon sa rings ever. Kasi parang, nung before, ito yung lagi kong binibigay. And then first na babasa nila lagi, babae yung may-ari. Which, I don't know if napipick up lang nila na, na bakla or whatever. But, yun yung laging mali. And then sinasabi nila parang, very healer and whatever. Which is, yung parang generic lang lagi. So parang, I think, in a way, yung ibang reading na if hindi mo itago yung object, the first thing na makita nila. So nung pinaparead mo, kita nila yung Kita object. nila. So parang, I think, yun yung reason kung bakit binalot. May biases ka kasi papasok agad. So mas magandang, pag magpa-psychometry ka nga, tago mo. Tsaka yung kahit kapain, hindi nila mahuhulaan kung ano. And yung sa Sa hair. Yung sa hair. Mahaba yung buhok ni Lola dati nung dalaga siya and lagi naka-braid. Oh, wow! One of the favorite colors ni Lola, yung specific favorite color ni Lola is indigo. Pero yung blue na nakita ko, nandun siya sa ibon. So yung tukan, hindi siya specifically tukan. Mahaba din, pero may blue stripe siya dito. Basta exotic bird daw yung nasa cage. Oo. Pero pag inon ko siya, kasi siya pumapasok siya eh. Talaga? Di ba, nakwento ka ata sa'yo direct na
may training kami sa church before na naka-blindfold yes, kami. yes. Oo, tas, Pero baka gusto mo kwento, baka nakat yun sa... paano ba? So, we call it prophetic workshop. 1, 2, 3. So, level 2 lang ako. Yung pangatlo, sumuway na yung buhay ko. Okay. As per the Sumuway ka na Christian sa view of it. Yeah. yes. So, what we do there is we blindfold ourselves. Tapos, we speak in tongues. And then, they will... So, nakahilera ng upuan yan. Madami kami. Tapos, magdadala silang isa. Lalagay nila sa gitna. Tapos, okay, kung sino may napipick up, taas nyo lang yung kamay nyo, tapos bibigay sa inyo yung mic. Okay. So, ayun, nag-try ako. Tapos, may napipick up ako, tapos ganyan-ganyan. Minsan hit, minsan miss. So, parang siyang school of... Parang no? Tinetrain nila yung psychic senses rin ng... I mean, di natin may-mention yung church, pero parang may psychic training sila minsan. No? I think naman kasi parang no matter how you look at it, ibang words lang ginagamit for a specific skill na kailangan in that specific group. Oo. Like freehand writing, it's called prophetic writing. Prophetic writing. Pero technically, sa spiritual world naman, Automatic writing or spirit writing. Automatic writing ata, hindi ata freehand writing yung yeah, prophetic writing. So, also what we do there is, before na-addict kami nung friend ko, na-addict saan? Hindi drugs. Okay. Sa spirituality. Okay, sa spirituality. So sabi namin, uy, ano naman tayo, labas tayo ng church one time, tapos like the New Testament, gayahin natin. Just let the Holy Spirit lead. So, ginawa namin yun. Meet lang kami sa isang place. Okay, so, anong gagawin natin? Okay. So, ako, napipick up ko, bili tayo ng gantong chichirya. Okay. Tapos ito, bili tayo ng notepad. Tapos ganito, ito yung verse na isusulat natin. Tapos ito, may mama sa ganyan, floor, sa book sale, sa Harrison Plaza. Punta tayo doon. Punta na kami doon. Bibigay niya yung note. Oo. With the chichirya. Tapos, ako mas takot. Ako, ano lang magaya, matapang lang magaya. Pero pag bibigay na yung babae yung pinabigay ko. So, ayun, yung pala umalis na siya ng church, tapos may something connection. Yung taong yun. Oo, yung binigyan. Oo. So, natuwa kami. Oo. So, madaming beses kaming gumagawa ng ganon. I think nakwento mo na sa isang episode, yung may tinabihan ka sa bus. Yung umaapoy yung likod ko. Oo. Parang ganon din siya. After yun ng prophetic training ko. Okay. Sabi ko, gusto ko pa. Hindi. After ata yun ng training ko. Oo. It's either after yun ng training ko or after yun ng isang worship leading seminar na hindi talaga pang ganun yung venue. Kumbaga, nagtuturo sila ng technical skills. Pero na-slain ako. Familiar with the slain? Hindi. Kumbaga, bumagsak ako. Usually, di ba yung iba ay command you to get, tapos babagsak yung hawakan ka. Oo. Doon, nag-worship lang kami. Hindi yung venue ng mga ganun na masislain. Pero nawala yung energy ko. Bumagsak ako unti-unti. Na mag-isa, na walang nanggaganyan sa akin. As in, tapos, nasa mall yun. Sa Pioneer ba? Hindi ako magaling sa places eh. So, baka. So sabi, okay, alis na kayo kasi magko-close na yung mall. Ito yung tawa ka ng tawa? Oo, ito yung tawa ko ng tawa. Yes, sabi ko, magko-close na yung mall, hindi ko magalaw yung katawan ko. Sabi ko, help. Kasi yung tawa ko ng tawa. So, baka yun after nun or after ng isang prophetic workshop, yun nakausap ko yung babae na nasusunog yung likod ko. Kasi naka-scarf siya na umaapoy. So, yun nga. Yun ang weird. I mean, technically, parang training siya ng ano eh. Oo. Diba? Kung kumbaga sa Savior School of may training sila for that. Naalala ko, di ba yung some podcast that you've shared siguro in the past na parang hindi... Kasi yung mga bagay na hindi mo pa na-experience, hindi mo talaga alam. Yes. So, makukuha mo lang yung in relation sa kanya, na alam mo na. Okay. So, ang ginagawa nila, nag-perform sila na madami, tapos sila yung pinapabasa nila para kung i-average nila kumbaga yung mga tao. Para malaman nila ano ba talaga, saan located itong nagtatago na ganyan, blah, blah, blah. So, in a way, pwede akong sumama sa isa sa ganun. Locator pala.
Pero fan yung ring talaga. Kaya kinaka pa ako, hindi naman to ring. Hinahanap ko yung bakal. Pero kasi kapag ginawa ko yun, magiging logic na eh. Yung right brain dapat yung kailangan walang logic. Pipick up ka lang talaga sa ether. Kaya yun yung napapansin ko dati nung nagpapa-psychometry reading sila. Laging naka-out yung gamit. So parang may bias ka na agad. Like, kagaya one reading namin, may binigay sa akin na so parang yung item was backpack. Yung term military grade na backpack, yung madami pockets, yung may garter na pang titan and whatever. So, yung na-pick up ko, it belonged to a girl. Yun yung first thing na alala ko. Yun yung first thing na pick up ko. And then, nung pinasa ko na sa ibang kasama ko, no, it belongs to a guy. Yung parang 4 other people said it belonged to a guy. So parang okay, baka pelpak lang talaga ako and whatever. Nung time na makuha ng tao yung belongings nila, babae yung nag-pick up ng backpack na yun. So parang, maybe, yun nga, yung biases ng ibang tao, we put it into object. So parang, maybe I was lucky na hindi ko linagyan ng bias. Yung iba naglagay ng bias. Kaya parang... If you try to use your logic talaga, magugulo ka na eh. Oo. And also, I figured na if I also try to be correct, doon na ako magugulo. Kasi yung first ko tama, yung nag-raise hand ako sa prophetic training. Yung pangalawa, tinatry ko na ano pinagsasabi ko. So kaya nga ako tuwan-tuwa pag tarot, nagbabasa, hindi ko dapat kilala yan. Kundi may bias ako. Kapag may nakikita ko, iba na eh. Kaya yun sa inyo, naguluhan ako kasi meron akong specific person in mind. Eh, medyo kilala ko na kayo in a way. So, parang... May bias rin pag inisip mo. Oo nga. Galing. Salamat, Coach. Thank you. Re-recording natin yung Vedic. It's fun. Pero nag-make sense talaga yung Vedic one. It's a short, very, very short version. Pero hinanap ko yung I think mas sa'yo. Yung moon especially. So yung mga tinago mo, sa akin mo na ikwento. Bawal. I respect the owners. Joke lang yun. Pwede naman. Open ako dito. Joke lang yun. Pero yun yung maganda eh, na parang it confirms something na matagal ko na narinig sa ibang tao. Which is, if you think about it, it's weird. Kasi pinanganak ka pa lang yan na yung chart mo eh. Yun nga. Yung parati ako na eh. Sobrang, nakasulat ba siya? Correct. So wala tayong choice. May choice pero limited yung number of choices. Yun, tama ka. May choice ka pero may walls. May walls na di mo... Limited options. I think more, for me, parang yung going back to the rubber band. I think may choice na kagaya ko. Pero may limits. Parang iba yung way of bringing karma sa mom ko sa ginawa niya sa lola ko. Sa lola ko kasi parang time ng martial law, tumatakas si nanay ko for rally. Ako naman, tumatakas ako for party. So I think, yun, yung parang, kung baga, yung sa rubber band, yung stress na binibigay mo sa rubber band, pwede mong ibahin. Pero yun nga, yung length. I think sa point ni Coach. Parang family constellations na to eh. Oo nga, no? Parang family constellations sa NLP. May line kayo, nakalink kayo together ni mama mo. Oo. Kaya nagpe-play kayo into same role. Same rules. Oo. So, question na joking aside. So, since connected kami ng nanay ko, yung nagiging joke ako, parang tatay ko. Huwag mong isip, again, you create your reality. Joke lang nga eh. Possible hindi kasi nasa iba yung son mo. Correct. Nasa public, big organization. Big organizations like mga UNICEF, gano'n. Oo. But, yeah. So, in a way, medyo pagkaganon yung school eh. So, yung question ko lang, because, again, parang, baka maisip na naman ng listeners na, baka, it's tadhana lang talaga. Oo. Tadhana nga talaga. Possible ba na yung partner, this is just me thinking outside the box, na possible may multiple. So parang may possible isa. May multiple. Actually, yung sa'yo, possible multiple. Kasi Rahu eccentric yan eh. So, Lalo hindi multiple partners yung multiple
multiple Multiple options at the of the same guy time. Si Sam who na yun. are, who Sam, are in diba? the Ikaw yun. same Joke lang. situation na eccentric, parang eccentric lahat from like A and C, A to C. Eccentric silang tatlo. Big companies silang tatlo. PR silang tatlo. And then, pili kung sino yung Pwedeng best ganon, fit. or pwedeng iba-iba silang kind of eccentricities. Oo. Again, different flavors. Hindi example, big organization yung isa. Lahat sila big organization. Pwedeng isa into technology. Kasi Aquarius is also technology. Yung isa madaming friends. Kasi friends. Yung isa mayaman. Kasi great games ang Aquarius din eh. So baka yun yung hindi... Set in stone. Oo. So yun yun yung nga. flexibility Oo, option. yun yung may options ka pero limited options. Kumbaga yung kaninang nandito na ito, di ba? Parang dito ka naka-fix. So, depende na ako saan ka mahulog. Oo. Kung saan ka mag-fall. Oo. Now it makes more sense. Oo. Pero in your chart, ang usual ma-attract mo talaga are eccentric people. Outsiders, out of the norm. So, kung normal man yan, outside of your culture, ibig sabihin ibang lahi. Or ibang gender. Which is... Shit. Very good. Which is, i-hope mo na lang ibang gender lang, pero normal. But that's how it's yung sinasabi mo, yung attract to help. Okay, gets. Pero ang aangat parati dyan is its eccentricity. Yung ano mo. So, I think, kasi it's not just, yung iba kasi yung sa boyfriend, girlfriend na house versus sa marriage na house. Yung marriage na house, it includes also your business partners. Talaga? So, Kasi eccentric. may match Everything kayo. about partnership. So, ma-attract mo ring business Parang partners. sa feng shui. Kasi may corner ka sa chart. I forgot ko nga ng number, pero love and relationships. And then may isa pang corner na helpful people. Yung love and relationships mo is family, love relationship as in romantic partner, and then also yung relationships mo sa business. Yung helpful people is more of yung mga tao na dadaan sa buhay mo, they will help you fix a certain situation in your life. And then, they can stay or they can move on. So, hindi sila yung forever. Na nandun. Makes sense. So, yan. Mas magaling ang East. So, Vedic East, Chinese East, okay, no comment. Pero, yan. Ako, ang dami pa ring tanong, pero ayun. Ibang episode na yun. Galing. Parang galing. Actually, maganda yung NLP family constellation. Oo, no? Yung may connect talaga eh. Connect. And last na siguro, one of the things we do is kinoconnect. Ano ba to? Ano sabihin to ng hindi? Sabihin mo, okay lang yan. Eccentric tayong lahat. Basta may way na ginagawa para matapos na. Parang yung generational, generational cycle, di ba? So parang, or curse. Sabihin mo, hindi mo curse, pero... Pwede actually, kaya gusto ko yung sa pinag-aaralan yung Bible eh. Kasi sabi, di ba, the blessing goes to thousands, pero yung curse actually happens 3 to 5 generations ata or what? Mas maikli. So mas pahaba talaga yung blessing. Oo. So may grace talaga doon. Pero makikita mo, kung lasinggero yung tatay, tapos babaero, tapos yung anak makikita mo, medyo may nag-run pa ulit eh. Hanggang may certain generation na mag-choose na mag-stop na. Bakit? Meron ba doon? Hindi mo narinig akong parang gumano ng pinto. Yung pinto, kala ko yung pinto. Hindi. Parang nag-roll yung ganun. Okay, friendly yung mga nandito. Nag-cleansing ako eh. Okay. Oo. Marami akong... Anyway. Next time. Ha? Hindi, wala. Hindi dito. Ayan, napasok ko na ang beaten virus. Cut muna natin. Okay, papakwento ko kay Coach. Pero thank you, Coach. Thank you, Direk. Thank you. Okay. Siyempre, thank you ulit, Coach John. And thank you rin, JP, at pumayag kang ma-share sa listeners ang ibang part nung iyong tadhana, kumbaga. Pagkatapos ko ma-edit itong episode, tumatak pa rin sa akin yung nasabi ni Coach actually na lahat ng sinishare ngayon kay JP ay nakabase sa birth chart niya.
Meaning, nung pinanganak si JP, ito na yung kumbaga nakasulat sa mga bituin. Oo, nasabi rin ni Coach na kadalasan may iba't ibang meaning yung mga reading. So, dun sa tingin ko pumapasok yung flexibility natin sa buhay na to. So, sa iba dyan na iniisip na lang na ito yung kapalaran nila, na ito na yung thing called tadhana, huwag kayong mabibigo. May blueprint na nakadrawing pero nasa inyo pa rin. Paano mo bubuuin ang iyong bahay? Buhay. Ika nga ni paring Winston Churchill, we are still the masters of our fate. We are still the captain of our souls. Huwag tayong maging defeatist at isipin na ito na yan. Kaya mong baguhin kung ano man yan. At gaya nga nung nasabi rin ni Coach John, minsan, nalalaman natin ang ating Vedic astrology reading sa tamang panahon. Sa lagay ko, ayoko malaman. Pero kung interesado kayo, gaya nga nung nasabi ni Coach John last episode, contact nyo lang siya. Yung contact details ni Coach, ilalagay ko sa show notes. Kung ito ang first episode na napapakinggan mo, Diyos ko pose. Litong-lito ka siguro. Iniisip mo, sino ba itong si Coach? Sino ba itong si JP? Anong reading itong ginagawa nila? Ang suggestion ko, if this is the first episode and enjoy mo nga yung mga ganitong usapan, ang suggestion ko, mas maigang pakinggan mo yung mga past episode para makilala nyo muna sila bago itong episode na to. Ang link na ilalagay ko sa show notes ay ang suggested listening order para di kayo mawala sa context nitong usapan nito. Yun na nga, if first-time listener ka, welcome sa podcast. Para akong sirang record minsan sa extra. Pero para maiba naman, sasabihin ko lang na baka gusto mong magsimula sa episode 1 at pakinggan mo pa isa-isa hanggang sa newest episode. If meron ka ring experience sa Vedic astrology at gusto mo i-share yan, pwedeng-pwede, email mo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. Kung mas feel mo naman i-share yan sa chat, merong Discord server ang podcast. Para sa mga hindi bagets, click mo lang invite link sa show notes para mag-join. Kung na-enjoy mo naman ang kwentuhang ganito, baka gusto mong mag-subscribe para up-to-date ka if may bagong episodes na lumalabas. Every week naman meron, subscribe ka lang sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter X, at Breakabrax. New episodes every Tuesday 7 p.m. on Spotify and Thursdays 1:37 p.m. on YouTube. Before we end the episode, meron lang tayong malaking shoutout para sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. J, Z, Christine, JT, JD, Oy Osiena, K, B, Arian, Justine, Introvert, JM, Biker Mama, Janelle, Kim, Leah, Laura, Bea, and J3. Thank you to our paranormal Patreons and our coffee supporters. Meron tayong fixed costs sa pagpapatakbo ng podcast gaya ng hosting, audio and editing subscriptions for the software, at iba pa. And wala tayong big corporation or sponsors sa episodes, naririnig nyo naman. Kaya ang laking tulong ng PNP Patreon and coffee support nyo. So maraming salamat. If you want to support the podcast via Patreon, you can check out the links in the show notes. Pwede rin kayo mag-support sa podcast sa ibang paraan. Pwede kayong mag-recommend nitong podcast sa mga kakilala nyong baka mahilig sa mga ganitong usapan. Alam ko maraming listeners ang mga nag-share ng podcast sa ganitong paraan. So maraming salamat sa inyo. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. If you have a few seconds before you skip to the next podcast, I hope you can rate and review the podcast in whatever podcast platform you are using. This helps the podcast grow, get seen, and hopefully reach more ears and minds. Thank you again to all of you, to the past guests who have shared their stories, to the people who listen, and to our elemental friends who enjoy the chocolate. Please stay safe.
LL Peeps represent! Recently may pinapanood akong bagong series. Ang title is Dark Matter. Anyway, ikukwento ko lang ito dahil medyo related siya sa Vedic astrology in a way, I think. O baka ako lang nagko-connect. Hindi ko syempre suspoil yung kwento ng TV series. Pero yung concept is merong parallel dimensions na nag-i-exist. At merong parallel versions mo na nag-i-exist based sa mga desisyon na ginawa mo sa buhay. Parang gano'n. So, nagtrabaho ka ba dito? Nagtrabaho ka ba dyan? Nag-focus ka ba sa family? Nag-focus ka ba sa trabaho? Nag-focus ka ba sa bisyo? Parang gano'n. Anyway, I think doon rin pumapasok yung free will natin na every decision we make creates a parallel universe, a parallel dimension. And kung lahat tayo may free will, ilan kayang parallel universe ang nagagawa? But I guess parang mas malalim na isipan pa yan. Na-mention nga sa show na following the parallel universe theory, infinite ang number of universe or timeline na nabubuo. So kung trip nyo ng alamin, baka gusto nyo magbasa on parallel universe theory. Pero for now, papag-usapan ko lang yung mas mababaw na aspect to it, yung mga topic na mas mababaw sa parallel universe. So naisip ko lang, based on your birth chart, meron ka ring flexibility to move between different parallel dimensions based on your decision making. Gaya nung nakwento sa episode na ito with Coach John sa mga possible jowaers ni JP, di ba? Parang na-mention niya na yung magiging jowa yata ni JP is eccentric or out of the norms. So kumbaga pwedeng afam ang jowa ni JP. Pwede rin weirdo na out of his comfort zone na ibang industry or something, di ba? Parang ganun, di ba? Totally out of his world. Baka alien yan, Pero anyway, pero hindi pa rin kumakalas yun, kung ano man mapili niya, hindi kakalas yun sa nakasulat sa birth chart niya. Kasi sa birth chart niya, it is said na out of this world or eccentric or parang ganun yung magiging kajowa niya. So dyan papasok yung na-mention kanina na parang rubber band analogy. You have the freedom to choose. But there are certain limits to it. Diba? Nakakaliw lang isipin na, oo nga no, pero may freedom ka pa rin. Yun lang nga, ito yung parang mga magiging choice mo. Again, sa mga ibang tao na ayaw naniniwala sa ganyan, parang, kahit ano, I will create my reality. Parang ganun. You can. Technically, you can. Diba? Pero yun lang, pag binalik ka may birth chart, siguro, kailangan retrospective ka magtumingin sa Vedic astrology mo, no? Good idea. And baka when I'm older, baka when I'm in my 80s, hopefully, abot ako, titignan ko yung Vedic ko. Then, dun ko makikita ano ba yung nakatakda. And ano yung nasunod, ano yung hindi nasunod. Parang ganun. Anyway, speaking of parallel universe or parallel dimensions or outcomes, trivia lang. Kasi naalala ko lang, gusto ko lang i-inject rin to sa LL portion na to. Kilala nyo ba si Philip K. Dick? Siya yung science fiction author na nagsulat ng books na nag-inspire sa ibang TV shows and movies gaya ng Blade Runner, Minority Report, Total Recall, and yung TV show na Man in the High Castle. And sa isang speech niya, recorded yun, isang speech niya sa France noong 1977, I believe, na-imply niya na naniniwala siya sa parallel universe theory. And sa tingin niya, nasilip niya ang parallel timeline na iba ang kinalabasan ng World War II. And yun yung synopsis ng The Man in the High Castle. It is an alternate history where the Nazis won, the Japanese won, syempre, and kung ano yung nangyayari sa world during this time. Parang gano'n. Maganda siya. Baka gusto nyong basahin or gusto nyong panoorin. So yun na muna. Babalik muna ako sa aking parallel universe. Kita-kits sa sunod.